Ika-11 araw ng krisis sa Zamboanga City. Balik operasyon na ang Zamboanga City International Airport. Pudyat daw ito na bagamat hindi pa idinedeklarang tapos na ang krisis, unti-unti na binabalik ang normal na pamumuhay sa lungsod. May mga bakbakan pa rin pero hindi na kasing sidhi. At ngayon, kasabay ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong sibilyan, nakatutok din ang gobyerno sa pagtitiyak na mahuhuli ang mga rebeldeng sumali sa pananakop at panggugulo. Mahigpit na binabantayan ng iba't-ibang evacuation center. Ang hinala ay may ilang mga rebelde na nagpapanggap ng mga, excuse me po, ng mga evacuees. At inatasan na magmanman sa mga evacuation center ay ang mga barangay tanod. Mula sa Baliwasang Grandstand sa mismong lungsod ng Zamboanga, nakatutok live si June Veneracion. June. Melbike, may mga natatanggap na report ang task force sa Zamboanga na may balak daw itong mga papatakas na miyembro ng rebelding grupo ng Moro National Liberation Front na makihalo sa mga evacuation center para na rin makaiwas sa mga tumutugis na tropa ng gobyerno sa kanila. Na-recover ng task force Zamboanga ang mga iniwang combat uniform na ito ng mga rebelding MNLF sa coastal barangay ng Mampang, Zamboanga City. Isa lang daw ang ibig sabihin nito. Naghubad ng uniforme ang mga rebelde at nagpalit ng damit pang sibilyan para matakasan ang mga pulis at sundalo. Kung hindi sila naka-uniforme, hindi sila madaling ma-determine kaagad initially. So yun ang balak nila kasi they are already withdrawing from the main conflict area. Isa raw sa mga matinding minomonitor ngayon ng mga otoridad ay ang mga evacuation center. May mga report kasi silang natatanggap na may mga rebelding MNLF ang planong magkunwaring evacuee para wag silang mahuli. May ilang MNLF na raw ang nagtangkang pumasok sa mga evacuation center pero nadakip din ng mga otoridad. Agwa yan to, lamuruaing ng tapos niya yan. Isumbong nyo magtoy. Si Johnny Alfad ay isang tanod ng barangay Arena Blanco. Kasama sa mga responsibilidad niya, ang tiyakin ng evacuation center sa kanilang lugar ay hindi mahaluan ng mga rebelding MNLF. Kahit magsibilan lang sila, kung walang pamilya dala ng mga bata, naiwan ko na yan. Isumbong ko na sa mga pulis. Pero sa ngayon, ang problema talaga ng mga nagsilika sa evacuation center na ito sa barangay Arena Blanco ay ang kawalan daw ng relief goods. Ipinakita sa amin ng ilang nakilala naming evacuee ang kanilang kinakain. Hindi bigas, kundi kinudkod na kamoting kahoy. Bata o matanda, itong pagkain namin. Yung ano siya, sir, yung kamoting kahoy, tapos inigigis-gis namin para itong siyang lag namin pagkain namin. Wala, sir. Ano lang, sir, yung asin, tauyot, lagyan ng bitchen, yung sausaw-sausaw sa mga bata. Sa mga ganitong pagkakataon, mas lalong kawawa ang mga sanggol at bata. 3 gabi na kami rito, walang support sa amin. Walang tubig. Walang kahit ano, sir, wala na. Maghingi na lang ito o sa kay Baning pag meron. Paano po kinakain mo, baby? Nawala na, sir, tubig na lang, pati sukal, pagdede na lang. Nauna nang sinabi ng DSWD na pilit nilang tutugunan ang mga pangangailangan ng mga inilikas na residente. Sabi ni Secretary Dinky Soliman ng DSWD na hindi daw nila mapasok pa itong barangay Arena Blanco dahil medyo critical pa ang sitwasyon doon. Pero bukas daw ay susubukan na lang makapag-distribute ng mga relief goods sa barangay na yon. Mike? June, ilang pamilya o ilang tao yung nandun sa barangay na yon? Yung hindi pa naaabot ng mga relief goods, June? Ang tansya natin dun sa area na yun, Mike, nasa mga 100 to 200 families yung mga nag-evacuate dun sa isang paaralan pa lang ng barangay Arena Blanco. Puwera pa yan dun sa sumunod na barangay, yung barangay Mampang. Naalala natin yung barangay Mampang, Mike. Diyan sinasabing nadukot umano yung police director nitong lungsod ng Zamboanga, Mike. At kanong katagal na sila doon? Yung mga evacuees na yon, Mike, ay napunta doon sa center na yon simula nung nagkaroon ng assault. Kung maaalala natin, nung day 1 nang pumasok yung mga rebelding MNLF dito, ay wala pa talagang ganong katensyonadong sitwasyon doon. Pero nagsimula na po yung mga bakbakan mga 3-4 days ago, doon sa particular area na yon, doon nagsimula yung paglikas ng mga residente papunta nga doon sa mga paaralan, Mike. Maraming salamat, June Veneracion.